everyone! Welcome sa isang panibagong video. So, sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano magkilay. So, ika nga nila, the brows frame your face. So, ito ang isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng makeup at dahil dyan, kailangan bongga ang ating mga kilay. So, ang unang-unang step, kailangan tignan nyo muna ang inyong mga kilay. So, sabog-sabog ba ang mga buhok? Madami bang stray hairs? Sobrang haba na ba ng mga buhok dyan? So, kailangan tignan nyo muna dahil ang step 1 ay grooming. So, kailangan sobrang linis ng kilay ninyo para pag naglagay ng makeup, bongga na siya agad. Kasi kahit anong amount ng makeup na ilagay nyo dyan, kung sabog talaga ang kilay ninyo, sabog pa rin siya in the end. So, kailangan talaga maayos. Meron tayong iba't ibang paraan kung paano mag-groom ng ating mga kilay. At ang unang-una at ang pinaka-ginagawa sa bahay ay ang plucking or ang paggamit ng chani. So, ako ginagawa ko to sa bahay dahil wala naman ako masyadong oras pumunta pa sa mga salon para magpaayos ng aking kilay. So, unang-una ay plucking. Number 2 na alam ko ay ang threading. So, hindi ko pa siya natatry, pero gusto ko siya itry dahil sobrang linis talaga. So, kailangan lang makapunta kayo sa isang professional na salon kung saan marunong talaga silang gumawa ng kilay dahil ayaw nyo namang umuwi na parang Bella Flores na yung kilay nyo, diba? So, kailangan saktong-sakto lang yung kapal, hindi sobrang nipis, hindi sobrang kapal, saktong-sakto lang. Number 3, meron din tayong tinatawag na waxing. So, instead of sinulid, ginagamit dito ay wax. So, parang wax lang siya sa legs, sa bikini area, or sa armpit. So, parang ganoon din siya, pero sa brows natin siya ginagawa. Number 4 ay ang paggamit ng shaver or ng blade. So, isa itong mabilisang paraan upang makortehan ang inyong mga kilay. Ngunit, hindi ko masyadong nire-recommend ito dahil pagtubo ng kilay nyo, sobrang kapal, tapos basta sobrang kapal niya at matigas. Kaya hindi ko siya masyadong nire-recommend. So, meron tayong mga guide kung saan dapat magsisimula, magtatapos, at saan dapat yung arch ng ating mga kilay. So, kumuha kayo ng kahit anong makeup brush. Ito ang magiging reference point natin. So, ito yung sides ng ating mga ilong. So, dyan dapat magsisimula ang inyong mga kilay. And then, if you tilt it 45 degrees, parang ganito, yung arch ng kilay ninyo, yung bilog ng inyong mga mata, at balik kayo dun sa ilong, dito sa reference point, dyan dapat yung arch ng kilay ninyo. At ang pinakahuli, dun ulit sa reference point ng ilong, pinakadulo ng mata, at dapat dulo yun ng eyebrows. Sunod, gagamit ako ng eyebrow pencil para i-outline ng aking mga kilay. So, ang ginagamit kong produkto ay yung Ever Bilena Color Pencil, 85 pesos lamang, at ang kulay nito ay nasa brown. Dahan-dahan ko lamang susundan ang korte ng aking mga kilay at gagawan ito ng outline para meron akong palatandaan kung saan dapat ako mag-fill in. Kung merong mga sparse areas or mga kalbo-kalbong parte ang inyong mga kilay, maaari nyo rin gamitin ang same na brow pencil para drawingan ang mga area na ito. Pagkatapos nun, kumuha kayo ng eyebrow pencil at spread ang produkto all over your brows. Maaaring magbuo-buo ang eyebrow pencil sa inyong mga kilay. So, kumuha kayo ng spoolie at dahan-dahan itong i-brush sa inyong mga kilay. Tinatanggal ng spoolie ang excess products at lalo nitong mas pinagmumukhang natural ang mga kilay. Para mas tumagal pa ang inyong mga kilay, kumuha kayo ng brow powder at ilagay ito sa taas ng brow pencil. Mapapansin ninyong iniiwasan ko ang pinakaloob ng aking mga kilay dahil sa parteng yan, kailangan mag-fade yung kulay at konting produkto lamang ang ilalagay. Para linisin ang mga dulo ng inyong mga kilay, gumamit lang ng concealer. Ang ginagamit ko ay ang Poof Concealer from Bobby Cosmetics. 100 pesos lamang ito at isang concealer brush at dahan-dahang linisin ang mga dulo ng inyong mga kilay. Huwag kayong mainis or sumuko agad kapag hindi niyo magawa ng maayos ang inyong mga kilay sa unang beses ng inyong pag-try. Dahil ako nga dati yung mga kilay ko parang McDonald's talaga siya, as in pataas siyang ganon. At ilang taon ko ring inensayo ang paggawa ng mga kilay hanggat sa nakuha ko ang korteng meron ako ngayon. So, practice makes perfect. Panoorin niyo lang itong video na to paulit-ulit lang para lalo niyong makuha or ma-master ang paggawa ng inyong mga kilay. So, yan ang video ko para sa araw na ito. I hope you guys enjoyed watching and I will see you in the next video. Bye!